Kwentong Mabuting Asal. Ang kwento na may mapupulot na aral. Nagulat si Jepoy. Isang araw, pumasyal si Jepoy sa bakuran ni Berto upang yayain itong makipaglaro. Dahil maluwang ang bakuran sa likod bahay ni Berto, ay gustong-gusto nila doon maglaro. Doon, makikita mo ang maraming puno, halaman at bulaklak na tanim ng lolo ni Berto. "Halika na, Berto!" ang sabi ni Jepoy habang tumatakbo. "Bilis, doon tayo sa may malaking puno. Magtago-taguan tayo." Sige, doon tayo. Gusto ko yan, ang sabi ni Berto. At habang libang na libang sila sa paglalaro, ay biglang napatigil si Jepoy. "Teka, ano yun? May naririnig akong maliliit na tinig." At napatingala nga si Jepoy. Natanaw niya sa isang sanga ng puno ang isang pugad ng ibon. At may maliit na inakay na nandoon sa pugad. "Uy, Berto, tignan mo oh, may pugad sa sanga ng puno. Ang swerte naman natin." Pamaya-maya pa nga ay lumipad na ang inahing ibon upang maghanap ng pagkain habang iniwan muna ang kanyang mga mumunting inakay. Kaya't ang sabi ni Jepoy, "Berto, halika, balibagin natin ang pugad para lumaglag ang mga inakay. Tamang-tama, gustong-gusto ko silang alagaan." Teka lang. Ang pigil ni Berto kay Jepoy habang pumupulot ng mga bato. "Bakit, Berto? Anong problema? Mga ibon lang naman sila. Pwedeng-pwede natin silang kuhanin. Wala namang nagmamay-ari sa kanila." "Hindi naman sa ganun, Jepoy," ang sabi ni Berto. "Alam mo ba, kahit na matamaan mo sila at lumaglag ang pugad kasama ang mga inakay, ay maaari silang mamatay. Sapagkat mga bata pa sila at hindi pa marunong lumipad at kailangan pa nila ang alaga ng kanilang inang ibon," ang wika ni Berto. At ganun na lang ang pagkagulat ni Jepoy sa mga sinabi ni Berto. "Ha? Ganun ba? Hindi ko alam yun." At ang paliwanag pa ni Berto, "Alam mo ba, ang sabi sa akin ng lolo ko, sila daw ay nilikha ng Diyos upang magpaganda ng ating kapaligiran. Sila ang nagdadala ng mga buto galing sa bunga ng mga puno para maibagsak sa lupa. Ang mga butong iyon ay nadidiligan sa lupa sa pamamagitan naman ng pag-ulan. Tapos, unti-unti na siyang tumutubo at lalaki bilang isang puno. At sa bandang huli ay magkakaroon pa sila ng mga bunga. Hindi lang pagkain ang maibibigay sa atin, kung hindi sariwang hangin at lilim na masisilungan at marami pang iba." Nasabi na lang ni Jepoy, Ang galing naman ng lolo mo, Berto. Salamat at naipaliwanag mo sa akin ang kahalagahan nila." "Walang anuman yun, Jepoy. Sabi pa ni lolo, kahit ang mga paru-paro, bubuyog at iba pang mga insekto at lahat ng nakikita mo, nilikha sila lahat ng Diyos na may silbi sa ating kapaligiran." "Ang galing talaga. Ang dami kong natutunan sa iyo ngayon ah. Salamat, Berto, at sa lolo mo. Aalagaan ko na ngayon ang kalikasan." Mula noon, lalo pang naging matalik na magkaibigan si Jepoy at Berto. Wakas. Mga bata, sana naman po ay na-inspired kayo sa aking munting kwento. At sana naman po ay masuportahan nyo ang aking YouTube channel, ang Kwentong Mabuting Asal. Sana po ay makapag-subscribe kayo, like, and share. Marami pong salamat!